Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Anong nangyari sa iyo? Tulungan mo ako. Hanapin ninyo siya sa eskinita sa unahan. Tumakas ka. Hoy, babae. Isang lalaking kasing tangkad nito. Nakita mo ba? Siya. Natapon niya ang cake ko. Pagkatapos, siya. Tumakbo siya papunta doon. Dear Sir, ayos lang po ba kayo? Gusto niyo po bang ihatid ko kayo sa ospital? Bastard, dapat pala'y hinayaan kitang mahuli nila. Nawala na ang lason. Sabi ni Lolo Go, tanging isang batang babae na may purong yin energy ang maaaring mag-detoxify. Ibig sabihin, siya yung dalaga na naggamot sa akin 5 taon na ang nakakaraan. Director Go. Ayos ka lang ba? Chu Yan, ang babae noong 5 taon na ang nakakaraan. Nahanap mo na ba siya? Noong araw na iyon, ang naimbestigahan ko lang ay, dinala siya ni Lolo Go. Pero nang makita ko si Mr. Go, malubha ang sakit niya. Bago siya mamatay, sinabihan kanyang tratuhin mo siya ng mabuti. Dahil siya ang makakatulong sa iyo na maalis ang lason. Pagkatapos mamatay ni Mr. Go, nawala na rin ang mga bakas. Director Go, tingnan mo po, nabawasan na ang lason. Siya kaya iyon? Hindi sigurado. Parang hindi niya ako naaalala. Chu Yan. Siyasatin mo siya para sa akin. Opo. An-an. Umuwi na si Mama. An-an, naaalala mo ba si Nanay? Ano ang ginagawa ninyo? Han Fengchin, ika-4 na kaarawan ni An-an ngayon. Paano mo dadalhin ang ibang babae sa bahay? Ganito ka ba maging ama? Fengchin, napakawalang hiya mo, Fengchin. Bakit hindi ka pa rin naghihiwalay sa pangit na babaeng yan? Liu Yunian. Alam mo ba, malapit na akong makapasok sa Institute of Science. Malapit na akong ma-promote. Ang isang pangit na babae na tulad mo ay hindi bagay sa akin. Sinasabi ko sa iyo, dapat kang mag-file para sa diborsyo. At umalis ng walang dala. Malinaw na ikaw ang unang nambabae. Anong karapatan mo para utusan akong umalis ng walang dala? Ang kapal naman ng mukha mo, di ba? Kung magsasalita ka pa ulit, ibebenta ko ang walang kwentang anak na iyon. Sa gitna ng mga bundok, pinalaki ko siyang parang anak ko. Sisiguraduhin kong habang buhay ka nang hindi na siya makikita pa. Nasaan si An-an? Nasaan si An-an? Nasaan si An-an? Nasaan si An-an? Nasaan na si An-an? Sabihin mo sa akin kung nasaan si An-an. Nasaan na si An-an? Paano ko naman malalaman, Nanay? An-an, Nanay, An-an. An-an, huwag mo akong takutin. An-an, magising ka na, An-an. An-an. Medyo nilalamig lang siya. Huwag na kayong magkunwari pa.
Kung may mangyaring masama kay An-an, hinding-hindi kita mapapatawad. An-an. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. An-an. May tao ba? Tulungan niyo ako. An-an. Ikaw pala. Ginoo, ang anak kong babae ay nagyayelo na. Pakiusap, iligtas niyo siya. Pakiusap po sa inyo. Ang anak ko, may asawa na po ba kayo? Malapit nang mamatay ang anak ko. Pakiusap po sa inyo, tulungan niyo kami. Chuyan, Direktor Gu, mataas ang lagnat ng bata. Dali sa ospital. Opo. Sumakay ka na sa sasakyan. Buksan mo ang aircon. Kaya mo bang magmaneho? May asawa na siya. Malaki na rin ang anak niya. Siguradong hindi na siya ang babaeng nakilala mo 5 taon na ang nakakaraan. Doktor po, kumusta na po ang anak ko? Mayroon po siyang lupus. Malubha po ang kalagayan niya. Ang gasto sa paggamot ay nasa $500,000 pataas. Maghanda na po kayo. Lupus erythematosus. Ito ay isang minanang sakit sa aming pamilya. Bakit kaya nagkaroon ng ganoong sakit ang anak niyang babae? Ang gabi ng ika-5 ng ika-5 ng Pebrero taon na ang nakakaraan. Nasaan ka? Bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Sagutin mo ako. Nung araw na iyon, ang kasal ko at ng asawa ko. Siyempre, dapat akong sumama sa aking asawa. Ang kasal niya. Hindi pwedeng iwanan ni Lunawetnin ang asawa niya para sumama sa akin. Hindi siya ang babae noong gabing iyon. Pasensya na po, misunderstanding lang. Dear Sir, dinala ninyo po kami ni An-an sa ospital. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Inabuso mo na ako noon. Kaya kung patawarin iyon. Pero kung balak mo pa ring abusuhin ako, isusumbong kita sa pulis. Direktor Gu. Mayroon kang meeting. Tara na. Direktor Gu. Noong nakaraan, nang kayo ni Leo ay naghahalikan. Ang lason ay humina. Hinanap ko siya. Leo, bilisan mo. Bitawan mo ako. Ano ba ang kagyat na nangyayari? Ang anak kong babae ay naghihintay ng operasyon. Siya, anong nangyari sa kanya? Hayop. Basta pakakasalan mo ako,
Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo. Nababaliw ka na ba? May asawa na ako. Pinalayas ka niya at ang anak mo sa bahay noong malakas ang snow. Isang walang pusong asawa. Kailangan mo pa rin ba siya? Hindi ko rin kayang magpakasal sa isang tulad mo. Ako ang direktor ng Research Institute. Basta pakasalan mo lang ako. Ang pera, kapangyarihan, bahay at kotse, lahat ng gusto mo, may ibigay ko sa'yo. Siya pala ang direktor ng Research Institute. Kung pakakasalan ko siya, magkakaroon ako ng pambayad sa operasyon ni An-An. Pero, Ginang Leo, maaari mo munang pag-isipan ng mabuti. Pero ang anak mo, wala na siyang masyadong oras. Sang-ayon ako sa iyo. Pero kailangan ko ng 500,000 dolyar ngayon na. Sige. Numero ng account. Nailipat na. Bukas ng hapon, 3:00, koanihan ng Civil Affairs. Pagkatapos ninyong magdiborsyo, magpapakasal tayo. Feng Chin. Bukas, pumayag na akong makipagdiborsyo sa iyo. Hello, Ginang Leo. Nasaan ka? Kalmado na si An-An. Ako, paparating na ako. Sa wakas, gising na rin ang aking An-An. Nanay. Nanay, nasaan si tatay? Galit ba si tatay sa akin? Hindi ko po talaga sinasadyang umiyak. Pero kasi, ang lamig-lamig po sa labas. Magiging mabait si An-An. Ang taong nagkulong sa iyo sa balkonahe ay ang masamang ama. Hindi na natin siya kailangan. Hahatag ako sa iyo ng bagong ama, okay lang ba? Sige. Sinigawan ng ama at ng masamang babae ang nanay. Kinasusuklaman sila ni An-An. Gusto ni An-An ng bagong ama. Si An-An ay mabait. Sige na, An-An, matulog ka na. Bukas, dadalhin kita ni nanay para maghanap ng bagong tatay. An-An, matulog ka na. Sigurado akong magugustuhan mo siya. Buti naman at inaiisip ka pa rin. Hindi ka talaga bagay kay Yunfan. Tama, isang walang hiya kang tao. Bagay kayo ng isang basura tulad niya. Ikaw. Kuya Yunfan, tingnan mo siya. Tinawag ka niyang basura. Nakita ko siya. Gusto niya lang akong inisin para mawala ang galit niya. Umalis siya sa akin. Wala siyang pupuntahan. At pati na rin itong pasanin ko. Wala na siyang magagawa kundi maghintay ng kamatayan. Si An-An ay anak mo rin naman. Bakit mo siya sinumpa? Hindi ko siya anak. Isang walang silbing anak sa labas lamang siya. Ano ang ibig mong sabihin, Mama? Ano po ang ibig sabihin ng anak sa labas?
Liu Yunian, hindi mo pa rin alam, di ba? 5 taon na ang nakararaan, sa gabi ng kasal ninyo. Ibinigay ni Feng Qin ang inyong unang pagsasama kay ang lalaking nakatulog sa iyo. Isang matandang lalaki na mataba at kalbo ang ulo. Ikaw. Siyempre, ikaw ang anak ng matandang lalaking iyon. Titinin Banchin la con kua ng gia xuz do. Kong, ti kong fai la con kua ng gia xuz. Kong. Si Wai Noi Duang Kong, Feng Qin. Fuang Wei, Ban So Bia Tai Sao Ti Kong Bao Gi Ai Dong Vao Ban Kong. BIV. TTHY Ban Bien Fiu Va, TM. Han Feng Qin, Ban La Du KHN Nan. Kon KHN Nai. Ban Kong Phi La NGUI. Thursday Roy DY. Thao Kuo. An Feng Qin, Ban Bithuang Roy. Liu Yunian, Ban Dam Lam Zuak MT Kuati. Dong Tai. Ban Laay. Ban La NGUI Bimoy Kua Ti Phai Kong. Fuang Wei, Tila Bimoy Kua Ban. Tila Chong Moy Kua Yunian. Chong Moy Kua Yuinian. Kong Trash Bandong Ilaihan Boy An Feng Qin. Hoara Banda TMDU Simo NGUI Dan NGK. Ban Joy Lam, Liu Yunian. Ti Kong NG Bandam Fanboy T. Igit Chat Ban. NGUI Fight Chat Laban DY. NGUI Bimoy Nai Dep Try Kwa. An Antik NGUI Bimoy Nai. That Kayla, Tai Sao Ti Cam THYC Benai RT Ken Fuok. MUN Then Thiet. Feng Qin, Ban Kong Sao CH. Ban So Biet Feng Qin La Ai Kong. An Wai Sap Lam Vic Tai Vien In CU. An Wai Nana ECP Kau Kua QUC Gia. Bandan An Wai Bitwang. Mang SNG Kua Ban Kong THDN Bidu. Ban Sap Lam Vic Vien In CU. Loira RUINHU Ban Kong XNG Dang Lam Vic Do. Piso XNG Dang Hai Kong. It's not your turn to decide. Tranang HP.dy. Chuyen Nai. Tila NGUI Kwet Din. Bandong Luwag at T. Nuduang NHU Ban Noi. Tise Kai XUNG Zin Li Ban. THU Roy. Kai XUNG. Hi NHOLI Ban Noine. Chuyan. Giupilam Movic. Liu Yunian, KIUNGUI Haikyo NGAO Haikoa Lok Babidong NHU Hanta. Kong Chiso Loy Fu Enuhong NHU Ban Moy DY Toithi. Alo, Chilinlin. Han Feng Qin, Tichin THC Thong Bao Voy Ban. Ban Kong CN Den Lam NA. Ban Noi Jiko, Ti Kong CND Lam NA. Kong Fai, Chilinlin. Tida VUT Kwa Fong VN. Why can't I go to work? Chilinlin. Hai Cho Timo Kohoy NAD. Chilinlin, Di Aida. Zemra, Vinin CU Koa Hok QUC Gia. Kong Kong CN Den NGUI NHU Ban. Liu Yunian, Ban. NG Han. Kai XUNGD. Labalam Phai Kong. RT Kwok Ban Laay. Ti Chun Joy Thu. Thaila Giam DC Bien In CU Koa Hok QUC Gia. Bu Jinghao.
NGUI mabanlun mong MUNDUCTR fan. Nakuahak CP kau kuak QUCGA. Giam DCVN nin CU kuahak. La NGUI da NGU boy liu yunian. Lukdo, NGUI da NGU boy sita. Rorang lamo NGGIA XUZ. Sawanta late redanai. THIU nai. THIU nai kong TH na o. NGGIA XUZ. Anta Trehanban. Anta Dep Trehanban. Vasien Giao Hanban NA. Nu NHU Antala NG Gia XUZ. Veban Chin La Kwaivat. Kong NGNGU I Fu Nai. Si Waitin Nich Vadang UNHU Ve. Liu Yunian. Bandong Kwa Daang. Nu Antala Giam DC Vian Nin CU Kawahak. Ve Antala. Im Mieng. Sheila Vianin CU Kawahak Fima. T Kong CN. T. Han Fengchin. Kong Fu Noi Didi. T Phi. Ban. T Viet Ban Se Kong GILIHA. Cho N. T Giyuk Ban. Thuang Lake X Yuza. Ban Bingagat XNG Daang. Baji Roy. Chuang Tadidang KY Ket Hanfi. Kamon Ban Luknay Dabaw Beti. Ban Lavi Kuwati. Tibaw Ve Ban La Diu Duang Nin. Nong Tila Giam DC Vian Nin CU. Kong TH Sosotin TCTUCC. Saunay. Bandang Batnat NGU Aita. T Zin Li. T Viet Roy. So Phai Tinim Tok Kuakong. Thuang Roy. Kudaluk Nay Kuwaban. Lokong Kong Tay. THUC Roy. Didang KY Ket Han Thi. Thang KY Ket Han. Miva NGUI Chomoy Dang KY Ket Han Roy. An Se Kong Sien La Kon Hong NA Duang Kong. Kon Hong. Biku Kuwa An No RNG. An La Kon Hong Kuwa Miva Mo NGUI ka. An. Mi Oy. An. Bandang NGHEU Noi Longtong. Banwu Kong Fikti. Enwu Moy Noi An NHU Ve. An May Latin THNNHO Kuwami. Mi May Yu An. An Kong Yumi. VNGUITH ba. Handam CHI Kon Ruot La Kon Hong. Chong Kukuwa Liu Yunian. That S Kong Phi NGUITT. EHUC Roy. TV. Chitrang Mongai. Tida Layhan Vakethan. That Kong TH Tin DUC. TT. Vinathi. May Magu Jing Hao Kang DNG Yuchong. Nong Ma. TVN Phi Noi Rovoy Anway. Kethan Chila Tam THIT. So Nai Ti Setra Lay TIN Cho Anway. Chuang Ti Selayhan. Kong and Roy. CHT Doc Lay Fata Roy. Bu Jing Hao. Ban VN Chua NGUA. That Duang Luk. Tiso Chuyen MUN Noi Boy Ban. Ban Lam Saubay. Ban Kong Thoay Maya. Bu Jing Hao. Ban Lam Jive.
Tida dua tin choban. Ban phi hu hati cho titi. Bang tira. Fang ma. Bang tira. Fang ma. Gu Jinghao. Gu Jinghao. Nu banda mep buwakti. TNHT din sedan ban. Ko DM kuwa TRT man DY. That DY. Ban maudang lady. Nu kong, T sedan ban. Ko DM kuwa TRT man DY. That DY. THU Roy. Ban high NHE nang. Fang ma. Fang ma. Kong duang. Bu Jinghao. Bu Jinghao. Kung susubukan mong pilitin ako, sisiguraduhin kong sasaktan kita. Malakas ang suntok ko. Totoo. Tumigil ka na. Kundi, sasaktan kita. Ang suntok ko ay napakalakas. Totoo iyon. Sige. Dahan-dahan ka lang. Huwag. Huwag. Hindi totoo. Naaalala ko na mayroon. Nanay, nanay. Linisin mo iyan. Bastard. Huwag ka nang magpanggap. An-an. An-an. Narito ako, narito ako. Nanay, nandito po ako. Akala pa ni An-an. Hindi na rin ako kailangan ni nanay. Paano naman po mangyayari iyon? Ako po ang pinakamamahal ni nanay, eh. Hindi po ako iiwan ni nanay kahit kailan. Umalis ka nga, ipapatulog ko na si An-an sa kama. Ang kakaiba. Sa tuwing nakikita kong umiiyak si An-an, nasasaktan ang puso ko. Dapat akong kumita ng pera ng mabilis para mabayaran si Gu Jinghao. Pagkatapos, hihiwalayan ko na siya. Hindi masama, mabilis gumaling ang bata. Ipasuri mo pa siya ng ultrasound sa puso. Batang babae, sumunod ka sa akin. An-an, sige na, makinig ka sa nurse. Opo, sige na, umalis ka na. Ang lupus bando ay isang malalang sakit. Ang susunod na gastusin sa paggamot ay 500,000. Maghahanda na po kayo. Alam ko na, Dr. Chu. Kasalanan ng bastard 5 taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa kanya, hindi rin sana naghihirap si An-an ngayon. Dr. Chu. May iba pa po ba kayong kailangan, Ginang? Liu. Gusto ko pong magtanong sa doktor. Alam mo ba kung paano gamutin ang toxicity ng lalaki? Lason sa ari, bihira po ang sakit na iyan.
May alam po akong ilang pressure point. Siguradong epektibo ang pagpindot doon. Pwede niyo po ba akong turuan? Pakiusap po, tuturuan kita. Sige, upo ka. Si Liu Yunian yun, di ba? Hindi ko akalain na kumilos na siya. Hindi na niya kaya pang hintayin. Kung makita ni Gu Jinghao ang video na ito, siguradong iiwanan na niya ito. Ate Liu, ang lokasyon ng pressure point. Naaalala mo na ba lahat? Naaalala ko na po. Sa panahon ngayon, iilan na lang ang mga kabataan na marunong sa acupressure. Napakahusay mo. Salamat po, Dr. Chu. Han Fengqin, anong ginagawa mo rito? Dadalaw sa anak ko. Maliwanag na sinabi mo, hindi mo naman tunay na anak si An-an. Para na rin mawala ang pag-aalinlangan ni Liu Yunian. At maiwasan ang pagsisiyasat niya sa katotohanan noong 5 taon na ang nakakaraan. Nagbibiro lang ako. Parang ikaw. Wala namang dibdib, wala ring puwet, isang pangit na matandang babae lang. Akala mo ba talaga, may magkakagusto sa yung pangit na matandang lalaki? Hindi pala ako ipinagbibili sa isang matandang lalaki. Buti naman, hindi na ako kailangang mag-alala. Sabi ng doktor, ang lupus ay isang malalang sakit. Kailangan ng 500, walang pera, ganyang klaseng babae tapos gugustuhin pa niyang gumastos ako para sa kanya. Sasabihin ko sa iyo, mas mabuting hayaan na lang siyang mamatay. Pero anak mo naman iyon. Anak ko, ano naman? Hindi naman iyon lalaki. Pasanin lang siya. Pinakain siya ni Fengqin ng maraming taon. At ginawa na rin niya ang lahat ng makakaya niya. Manahimik ka. Hindi ko hahayaang pag-usapan mo si An-an ng ganyan. Hindi pwede. Kailangan kong pag-alitan. Dapat ibenta ang walang silbing batang iyon sa bundok. Mula pagkabata pa ay naging manugang na ako sa ibang pamilya. Maglalakas loob ka bang saktan ako? Hulihin ninyo siya para sa akin. Sinaktan kita, so what? Bitawan ninyo ako. Kanina ang tapang-tapang mo pa naman. Tapos ngayon, hindi ka na makakapalag, Liu Yunian. Isang tao laban sa 2, talagang napakagago mo. Chen Yaoyao, ang direktor ng Research Institute ay asawa ko. Maglakas loob kang mang-api sa akin. Wala ka na bang balak mabuhay? Akala mo ba matatakot mo ako? Papayag ba akong patawarin ka? Teka lang, papangitin ko ang mukha mo. Huwag, hindi ka na niya kakailanganin pa. Huwag. Huwag mong aapihin ang nanay ko. Ang batang ito, ang lakas ng loob mong kagatin ako. Gusto mo bang mamatay? Huwag mong aapihin ang nanay ko. Papatayin kita. Papatayin kita. Manahimik ka. Ikaw ang mamamatay ngayon. An-an. An-an. Nanay. An-an, masakit po. Ayos lang, ayos lang. An-an. An-an. Ayos lang. Iipapatingin ko agad kayo sa doktor. Sino ang nagpahintulot sa'yo? Umalis ka nga, hindi ako aalis. Kinagat niya ako. Dapat lumuhad siya at humingi ng tawad sa akin. Ano ang sinabi mo? Han Fengqin, pakisabihan mo nga siyang umalis na. Nagdudugo na si An-an. Kailangan ko siyang dalhin sa doktor. Hindi mo ba nakikita? Kinagat niya ang kamay ni Yaoyao, may sugat na.
Pilitin mo siyang lumuhod at humingi ng tawad kay Yaw Yaw. Nasugatan sa ulo si An-an at nagdudugo. Umalis ka nga dyan. Pinapaluhod mo pa siyang humingi ng tawad. Tao ka ba talaga? Kung nagkasala siya, dapat humingi siya ng tawad. Ipinapagtanggol lang ni Feng Qin ang tama. Luluhod ba o hindi? Kung hindi siya luluhod, hindi ka makakaalis. Tama yan. Kayo'y mga walang hiya. Umalis ka na. Dakpin ninyo siya para sa akin. Papalupain para sa akin. Papalupain ninyo siya at magpasalamat sa akin. Bitawan ninyo ako. Huwag hawakan ng An-an. Tigilan ninyo yan. Gu Jinghao. Iligtas mo si An-an. Tay, sa wakas, nandito ka na para iligtas ako. May gasgas ang leeg ko. Chu yan. Tawagan mo ang pinakamagaling na siruhano. Opo, Direktor Gu. Huwag kang pumunta. Hindi pa tapos ang nangyari kanina. Yaw Yaw, ano ba talaga ang gusto mo? Kung ayaw mong masaktan ko ang mukha mo, si An-an ay hindi ka kakagatin. Bukod pa rito, bata pa si An-an. Bakit mo siya binato sa dingding? Tao ba tao pa rin? Anong sinasabi mo? Gusto kanyang kalmutin sa mukha. Anong nangyari sa sugat sa ulo ni An-an? Direktor Gu, nagkakamali ka po. Lahat ng ito ay dahil sa pangangalo niya ni Lin Yunian. Hindi na namin kaya. Kaya tutulungan ka naming ayusin siya. Tama, nagsisinungaling ka. May ebidensya ako. Tingnan mo, totoo nga. Tingnan mo, magkayakap sila. At saka, tingnan mo ito. Hahawakan na niya ang loob ng damit. Nako, kung hindi ito panloloko, ano pa ba ito? Tinuro po sa akin ni Dr. Chu ang acupressure. Acupressure, sa tingin ko, ito ay isang malinaw na, malaswang masahe. Manahimik ka nga. Maniniwala nga ba siya sa sinabi ni Han Feng Qin? Simula sa tuktok ng ulo, araw, magkabilang tainga, at batok. Dr. Sheng, tama ba ang sinasabi ko tungkol sa mga pressure point na ito? Tama, tingnan mo ang mga pressure point na ito. Ang doktor na ito ay talagang nagmamasahe ng mga pressure point. Feng Qin, ano pang dahilan mo para tumanggi? Kung ikaw at ang doktor na iyon ay walang ginawang kaina-hinala, paano ko naman kayo masasabihan ng mali? Tama, dahil hindi ka marunong magpigil. Kaya kayo nagkaroon ng maling akala. Kayo'y talagang walang hiya, Dr. Sheng. Hayan, lantaran kayong naninirang puri sa doktor ng ospital ninyo. Paano mo sila balak na makitungo? Mula ngayon, kayo'y dalawa ay nasa blacklist na ng ospital. Hinding-hindi na kayo pwedeng pumasok. Ito ang pinakamagandang pribadong ospital sa lungsod. Hindi ka dapat. Gusto mo bang tawagan ko ang pulis? Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Kung wala ka ngayon, hindi ko rin alam ang gagawin ko. Liu Yunian, sinabi ko na sa iyo. Ako ang direktor ng Research Institute. Hindi pwedeng magkaroon ng gulo. Pasensya na po, hindi ko alam na makikilala ko siya. Ginang Liu. Hindi ka pa rin umaalis. Ang paraan ng paggamot sa lason na itinuro ko sa iyo. Sa alas 12 ito ay magiging pinaka-epektibo. Huwag mong kalimutan iyon, ha? Salamat, Dr. Chu. Hindi ko inaasahan na gagawin niya iyon para sa akin. Napaka-maalaga mo naman, pero sa susunod, ayoko nang maulit pa ang ganitong sitwasyon. Huwag kang mag-alala, hindi na kita hahayaang mapahamak pa. Pinapangako ko.
Hindi mo naman ako pinapahamak. Para yan sa ikabubuti mo. Ayoko na. Ayokong makita ulit silang binubuli ka. Tatay. Tatay, yakapin mo si An-an. An-an, huwag mo nang guluhin ang tatay mo. An-an, masakit pa ba ang sugat mo? Sabihin mo sa akin. Gu Jinghao, kaya naman pala, malambing din pala siya. Hindi na masakit, buti na lang at nakahanap ka na ng doktor para kay An-an. Ang galing-galing mo, Papa. Malusog si An-an, masaya ako. Nagtataka ako, sino ang kamukha ng babaeng ito? Kamukha niya pala ang kanyang ama. You two look exactly alike. Kamukhang kamukha ko talaga si An-an. Parang, nagkakamali po kayo, doktor. Anak ko po siya sa dating asawa ko. Muntik ko na pong makalimutan. Hindi si Yunian ang babae 5 taon na ang nakalipas. Hindi rin pwedeng maging anak ko si An-an. Ako po ang nagkamali. Naiwan ko po ang gamot sa mesa. Kung may mangyari, pindutin mo lang ang kampana, ha? Salamat po, doktor. How are you, my baby? Saan ka pa masakit, anak? Opo. Saan ka ba naiinis, anak? Mama, An-an, gutom na po ako. Ikaw, maliit na bata, ginulat mo ako. Paumanhin na, Mama, mahal na mahal kita, Mama. Chuyan. Bumili ka ng pagkain. Anong gusto mong kainin, An-an? Gusto kong kumain ng isda, pero dapat inihaw na isda, hindi pritong isda. An-an, imbitado ka ng tatay mo. Huwag kang maarte, ayos lang. Gusto mo rin pala ng inihaw na isda, An-an. Gusto ko rin ng inihaw na isda. Kaya naman pala pareho pala kayo ng gusto ni tatay, An-an. Napakaganda. Direktor Gu. Panahon na para bumalik sa trabaho. Alas 9 bukas ng umaga, huwag mong kalimutan ang interview ha. Nakakagulat, hindi lang magkamukha sina An-an at Direktor Gu. Magkapareho rin ang mga hilig nila. Akala ko nga totoong anak mo siya eh. Kung sa huli, si Liu Yunian na lang ang masasakripisyo. Ang batang si An-an. May iligtas pa rin. Gusto rin ng tatay kumain ng steamed fish na gaya ni An-an. Napakaganda. Ang magkaroon ng isang matalino at kaibig-ibig na anak na babae. Hindi rin masama. Akala ko pa naman may gusto si Direktor Gu kay Liu. Yun pala, sa anak pala niya. Direktor Gu, ang babae noong 5 taon na ang nakakaraan. Nahanap ko na siya. Ano raw? Nagkita na naman tayo, Direktor Gu. Ikaw ba yun? Kasi madalas lumilitaw si Direktor Gu sa harapan ko. Kaya ko lang napagtanto. Ikaw pala ang lalaking iyon 5 taon na ang nakakaraan. May ebidensya ka ba? Ang relos na ito. Naalala pa ba ito ni Direktor Gu? Sabi ni Feng Qin, natanggap ni Yunian ang relos na ito noong araw na iyon. Tiyak na si Gu Jinghao ang nag-iwan yun sa kanya. Ito ang iniwan ko para sa babaeng iyon. Siya nga ang babae noong 5 taon na ang nakakaraan. Ganito na nga kaliwanag ang ebidensya. Itatago pa ba ni Direktor Gu? Siya nga ang babae noong 5 taon na ang nakakaraan.
Kung babae ka 5 taon na ang nakalipas. Kaya noong gabing iyon, sa kama. Naaalala mo pa ba ang sinabi mo sa akin? Siyempre, naaalala ko. Sabi ko sa'yo, dahan-dahan lang. Kung hindi, sasaktan kita. At malakas ang suntok ko. Di ba, Direktor Go? Mas mabuting huwag mo akong lokohin. Hugis pusong nunal. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Limang taon na ang nakararaan, sinabi ko sa iyo na mananagot ako sa iyo. Ano ang gusto mo? Sabihin mo. Gusto ko, magtrabaho sa Institute of Science. Chuyan. Papasukin mo siya sa departamento ng tauhan. Buti na lang at si Liu Yunian ay tanga. Ikinwento na niya sa akin ang lahat ng nangyari noon kay Feng Qin. Kung hindi ko magagawang lokohin si Gu Jinghao. Kinapopootan ni Direktor Go ang malakas na ulan at bagyo. Tulong Chu. Tulong Chu. Ginang, yaw, pakisama po sa akin. Salamat po, Tulong Chu. Sa wakas nahanap ko na ang babaeng iyon. Dapat ko na kayang hiwalayan si Liu Yunian. Gu Jinghao. Gu Jinghao. Gaano karami kayang alak ang nainom niya? Lasing na siya. Basang-basa ang buong katawan niya. Siya pala ang direktor ng Research Institute. Paano siya naging ganoon kakawawa? Dati, hindi ko siya pinapansin. Ang gwapo talaga ni Gu Jinghao. Sino ka? Ako. Bilisan mo. Sino ang nagpadala sa iyo rito? Si Gu Jinghao. Anong nangyari sa iyo? Nagsisinungaling ka. Bitawan mo ako. Gu Jinghao, ano ba talaga ang nangyayari sa iyo? Hindi pa rin gumaling ang sakit ni An-an. Ayaw ko pang mamatay. Ako si Liu Yunian. Ikaw ang nagpilit sa akin na pakasalan kita. Gu Jinghao, ayos ka lang ba? Pasensya na, kasalanan ko ang nangyari kanina. Talagang humihingi ako ng tawad. Mauuna na ako sa kwarto. Hello, katulong na si Chu. Ano pong nangyari sa Institute of Science ngayon? Lasing Go si Direktor Go, mukhang hindi siya maayos. Noong 14 anyos si Direktor Go, pinatay ng mga kaaway ang mga magulang niya. Simula noon, sa tuwing may bagyo, nawawala ng kontrol si Direktor Go sa kanyang emosyon. Sige po, salamat po.
Hindi ko inaasahan. Si Gu Jinghao pala ay mayroong ganito kalungkot na nakaraan. Pasok ka. Kakagising mo lang mula sa kalasingan. Magiging masama siguro ang pakiramdam mo. Ano? May ginawa akong lemon water para sa hangover. Basang-basa ka pa dahil sa ulan. Mayroon din akong ginawang honey tea. Pigilan ng trangkaso. Muntik na kitang masakol. Tapos papasok ka pa rin sa kwarto ko. Hindi ka ba natatakot na mawalan ako ng kontrol? Hindi ako natatakot. Ang ulan ay talagang nakakainis. Malamig, basa, at nakakaramdam ka ng kalungkutan. Pero nandito lang naman ako. Mamaya, sa mga araw na umuulan ni Gu Jinghao, hindi ka na mag-iisa. Hindi mo na kailangang mag-alala ng labis sa akin. Pasensya na, dadalhin ko sa labas. Huwag na. Iinumin ko na lang mamaya. Liu Yunian, umupo ka na. May sasabihin ako sa iyo. Ano iyon? Liu Yunian, bakit hindi ka na ang babaeng nakilala ko 5 taon na ang nakakaraan? Paano ko sasabihin sa iyo ang tungkol sa diborsyo? Wala ito. May interview ka pa bukas, matulog ka na. Anong ginagawa mo? Matutulog na ako. Sinabi mo sa akin na nalason ka. Kung nasa tabi mo ako, mababawasan ang lason. Liu Yunian, kung bumalik ang lason ko, baka ako, hindi ako natatakot, naniniwala ako sa iyo. Kaya huwag kang mag-alala, matulog ka na lang ng mahimbing. Tutulungan kita, sige, kaya matulog ka na ng maaga. May interview ka pa bukas. Sinabi mo kay Liu Yunian, tama ba? Kusa pa siyang tumawag para magtanong sa akin. Sobrang nag-aalala talaga siya sa iyo. Palagi akong nasa tabi mo. Appointment sa isang abogado ng diborsyo. Kanselahin na natin. Bakit biglang ayaw mo nang mag-anol? Baka naman, may gusto na si Direktor Gu sa kanya. Napakaganda ng profile ni Liu. Magaling din siyang sumagot at ang galing niya sa kanyang trabaho. Pero, ikaw ay isang may bahay lamang na 5 taon nang walang trabaho. Tapos mag-a-apply ka pa. Nakakatawa naman. Yao Yao, bakit ka nandito? Siya ang administrative assistant ng Research Institute. Si Ginang, Yao Yao. Manager Wang. Kilala ko ang babaeng ito. Isa lang siyang babaeng umaasa sa asawa. Hindi siya karapat-dapat makapasok sa institusyon. Kung pag-uusapan ng kakayahan sa pananaliksik. Noong kolehiyo, maraming parangal ang aking napanalunan. Bakit hindi ako karapat-dapat? Kakayahan. Alright. Ito ang bagong produkto ng pananaliksik ng institusyon. Kung kaya mong sumulat ng research report, kinikilala ko ang kakayahan mo. Magagawa mo ba? Ano pa ba ang hindi ko kaya? Ipapakita ko sa iyo. Paano mo napatapan ang pinakabagong produkto ng kumpanya? Ito ay dapat ibigay sa aming partner bukas. Iisa lang ito. Wala akong ginawa, malinaw na ikaw ang nagpatak nito. Magtatalo ka pa ba, Liu Yunian? Sasabihin ko sa iyo. Kung ang proyekto ay may mga problema, ang Research Institute ay magbabayad ng 10 bilyon. Naiintindihan ko na. Ikaw ay isang especially iya na ipinadala ng mga kaaway ng kumpanya. Hindi, wala akong ginawa. Tama na, si Yao Yao ay empleyado ng kumpanya. Hindi niya sinasadyang sisirain ang sample ng produkto. Yunian, mukhang sinasadya mong manggulo. Tagapangalaga. Dakpin ninyo siya para sa akin.
Suriin ninyo siyang mabuti. Gusto kong makita. Sino ba ang nagpadala sa kanya? Samahan mo ako. Hindi. Bakit niyo ako dinadampot? Sino ba ang gustong inyong ikulong?